Tara, samahan niyo akong mamili dahil merong request si ate para sa dinner namin ngayon. Pero bago yon, pupunta muna ako sa Coin Laundry. Hello mga mamshi sa Japan, good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Ngayong araw nga pala ay Thursday, sobrang lamig ngayon. Kaya naman, kapal talaga ng jacket ko ngayon. Di bali nagbike lang ako, malapit lang naman ito sa bahay pero napakalamig talaga ngayon. Naandito na nga pala ako sa Coin Laundry. Di bale, magpapatuyo lang naman ako ng mga damit nila ate. Ang hirap kasi magpatuyo ngayon, lalo na ngayong malamig. Di bale, naghulog nga pala ako ng 300 yan para 30 minutes ang pagpapatuyo ko. Para siguradong tuyong-tuyo. Di bale, pagkatapos kong mamili, babalikan ko na lang ito, hindi naman ito mawawala. Sabi ko nga kanina na merong request si ate na gustong gusto niyang kainin. Gusto daw niya ng maliliit na isda. So naisip ko ano kaya pwedeng lutuin doon. At naalala ko na meron nga pala akong kinakain nung bata pa ako. So gusto ko ipatikim yun sa kanya. Tara, samahan niyo ako. At ngayon nga ay naandito ako sa Vietnam store kasi kailangan ko ng dahon ng saging. Dito nga pala ay meron din silang Philippine product. Medyo mahal nga dito eh. Katulad dito, meron silang buko juice, may sardinas, sinigang mix, meron din silang nor, syempre, liver spread, at meron pa nga silang saba ng saging. Nakakamiss umuwi ng Pilipinas. Sana ipagkaloob ng Lord na makauwi kami. At eto nga naandito nga pala ako sa gulayan nila. Kaso hinahanap ko yung dahon ng sagod, hindi ko makita. Ay naandito lang pala siya. Nagtatago lang pala. Eto lang naman yung bibilhin ko dito at hindi na ako nagpabudol sa iba. At sumunod naman ay pumunta naman ako dito sa katabing supermarket lang. Bali nga pala ay bibili nga pala ako ng maliit na isda. Hindi kasi ako masyadong namimili dito so hindi ko kabisado dito kaya nag-ikot-ikot muna ako kung nasaan siya. Medyo naligaw pa nga ako. Ngayong araw nga pala ay napakadaming tao dito. Hindi ko alam kung bakit nagkakagulo sila. Pero in fairness, napakamahal dito ha. Unlike dun sa binibilhan ko na supermarket sa Felna. At eto nga, meron pa nga akong nakitang dry na ika or squid. Naisip ko nga na parang gusto ko magprito nito mamaya. Naalala ko kasi, nung bata pa ako, ito yung pulutan ng papa ko kapag umiinom siya ng beer. Pagkatapos malutong siya, tapos isasaw-saw ng papa ko sa mayonnaise na merong toyo. Ako lang nakakaubos nun. So, ang sarap niya. Kaya naman bumili ako at gusto kong ipatikim kila ate at bunso. At masarap din kasi ito sa kanin, di ba? At naandito na nga pala ako sa seafood station. Di bali, hinahanap ko pa rin kung nasan yung mga maliliit na isda. Hindi ko talaga makita. Kaya naman iniisa-isa ko na lang ito kung nasaan talaga sila. At sa wakas nakita ko rin pala sila. Eto nga pala yung maliliit na isda na request ni ate. Bale, meron nga pala akong gagawin dito. Nung bata pa kasi ako, eto yung kinakain ng mama ko. Meron pa ako nakitang squid dito na dry. Kaso ang mahal niya. Tingnan mo naman yung presyo, napakamahal. Eto pang isa. Bali, kumuha na lang ako ng dilis kasi masarap naman ito sa breakfast, diba? Kumuha na lang ako ng 2 pack nito. Para mamaya, eto yung dinner nga pala namin. At next video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin ito. Abangan nyo ha, kasi first time ko lang magluto nun. O siya, hanggang dito na lang muna. Mamimili pa ako ng mga kailangan namin. Sino ba naman sa atin ang hindi minsan nagkalat sa buhay? Marami sa atin ang may madilim na nakaraan. Marami rin sa atin ang may maling desisyon. Kung meron mang sadlak sa madilim ng bahagi ng buhay, hayaan ipaalala ko para ikaw ay makapagbago. Gawin mo ang tama at huwag yung uso. Kagaya na lang ng lagi kong sinasabi, pagbabago ay galing sa puso, hindi sa nguso. Darating talaga sa punto na makikilala mo ang mga taong totoo sa'yo. Mararanasan mo, halos pakiramdam mo'y talikuran ka na ng mundo. Naniniwala kasi ako na walang 100 na masamang tao. Meron at meron kang kabutihang taglay sa loob ng puso mo. Gamitin mo yan para makapag-umpisa ulit. Mahirap man sa umpisa, makalat man sa bandang gitna, pero paraiso naman sa dulo. Ang buhay ay may kakatuwang sistema. Minsan, kung sino pa ang dating loka-loka, pag naging tuwid, ay siya pa ang tunay na mabuting tao. Kung sino pa ang tuwid, ay siya pa ang isip ay makitid. Hindi ba doy sa pagpili kung paano ka magiging mabuting tao? Sa bagong pagkakataon at sa bagong ikaw, talikuran ka man ng lahat at kung ano man ang itawag nila sa'yo, ang mahalaga ay ikaw ay higit na nakakakilala sa iyong sarili. Kaya ano pang hinihintay mo mga mamshi and dadshi? Tumayo ka na at maniwala kayo sa akin. Iba kapag nagbago ang dating loka-loka. Yun lang po. Salamat!